Minamahal, tayo pong lahat ay tumayo na po sapagkat tayo po'y darako na po sa paginig ng banal ebanghelyo ng kaligtasan ng ating pinakamamahal pa Jesucristo na ito po'y dadalhin ng ating po beloved ordained preacher, Fred De Asis. Praise God po. God bless you, beloved preacher, Brother Albert. Ano ba no? Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, mahal po Jesus, sa iyong matamis, banal, presensya, iyong binuhos sa aming kalagitnaan. Salamat sa paglangis niyo po sa mga pag-awitan, sa mga patuto, sa mga awitin ng si Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugin, yung pinagpala. Salamat din sa mga anak. Sa mga anak po niyo matatapat sa pagbibigay. Sa pag-aaral salita, mahal po Pinoon ko magpala, sa ganakil ako magawa. Umasalam ako sa inyo sa nang dalangin namin ginagalang, mahal Pastor. Bless us once again, Lord, through your word. Amin sila saway lahat ng kaaway. I bind the yoke of Satan in the name of Jesus. Timos sa milibang doubts. Kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin, mahal Pinoon. Una sa lahat, nais ko po muna magbigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay, walang iba, ating mahal na Panginoon Jesus, lumikha ng langit at lupa. Nais ko rin pa magbigay ng dobleng pag-alang sa ating mahal na Pastor, Evangelist Will Stan Almeida, the end time prophet, our loving God. We always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Linus Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin lahat ating mga beloved co-workers, beloved preachers, mga mentalists, mga wits, ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat na mahal, magandang hapon po. Puri natin manapin noon. Kindly read Revelation chapter 13, verses 16 up to 18. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo po 13, ang talata po ay 16 hanggang 18, minamahal na sulat ng ganito. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman, at mga dukha, at ang mga laya, at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kamay at sa noo, at nang wag makabili at makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Minamahal, napaka mahalaga yan na ating maintindihan mabuti dahil tayo po'y nandito sa panahon kung saan matutupad yung hula na bago dumating ating mahal na Pinoy. Before the rapture will take place, yun po yung mangyayari at nangyayari na po sa buong mundo ngayon. Sabi nga sa ibang translation, sa English, sa New Living Translation, ang sabi na pagkabasa doon, sa 16, sa English, He requires everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to be given a mark on the right hand or in their forehead. He required. So, re-required daw ng hayop, ng Antichrist, lahat ng tao. He required. Kasi yan po ay nakasulat po ay nangyari na dahil yan po ay nakita ni Juan sa pangitain. Kaya ang pagkasulat niya ay past tense na, nangyari na. Kaya sabi, he required. Sa ibang translation sa New Standard Version, ang pagkasabi lang doon, it also forced all people. It also forced. Talagang mandatory. Talagang pilitan lahat. Yung mark of the beast
it will be mandatory. It will be by force. It is a requirement. Yan po ang sinabi ng masulatan. Kung titignan mo sa Evans Translation ng Biblia, it will be forced to everyone, to every people, to every tongue. Sabi nga, to small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark on their right hand or in their foreheads. Anong kasunod? Sa 17. And that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the name or the name of the beast. Yung marka po, that is the name of the beast or the number of his name. Yung mark ng beast o yung pangalan ng beast o yung number, ay isa lang po yan. Minamahal. Kaya nga, ang gagawin po dyan in the end times, it will be forced to everyone. Yan po'y gagawing mandatory. Take note sa salitang mandatory, minamahal. Small and great, mayaman, dukha, maliliit na tao, makilala, ay pipilitin lahat. Yan po sinasabi ng banal kasulatan. So, ano ba ibig sabihin ng mark? Para maliwanan natin, para maintindihan natin mabuti, yung mark of the beast, kailangan basahin natin lahat sa bansulatan para maunawaan natin. Kasi sabi ng Biblia, my people are destroyed for lack of knowledge. Marami raw mapapahamak dahil sa kulang sa kaalaman. So, our duty is to know the truth. Sabi ng Biblia, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen? Kailangan malaman natin ang katotohanan. Because Satan is the deceiver. He is the master of deceit. Siya'y manlilinlang. Kaya, ang ating katungkulan, alamin mo lahat ng kanyang mga pakana. Kasi, it is between heaven and hell. Amen? Pag pinag-usapan dito, hindi lang mga material na bagay. Langit at impero nakasalalay dito. So, you have to know. Every tongue, every people, every nation must know what is happening in the world today. It is heaven and earth. Heaven and hell is at stake here. Kaya hindi tayo pwede maging mangmang. Kailangan alam natin ano ang katotohanan. Para maligtas ka, pati mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, kababayan mo. Huwag ka makontento, ikaw lang ang ligtas. Dapat sabihin mo sa lahat para marami ang mamamana ng buhay na walang hanggan. The book of Galatians chapter 6 verse 17. Kindly read. Pakibilisan. Galatians chapter 6 verse 17. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 6, talatang 17, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at Galatia. sino ang makatatayo. Galatians 6:17. Aklat po ng Galacia, Kabanatang 6, talata 17, buhat ngayon, sino man ay huwag bumagabag sa akin, sapagkat dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus. 17. Verse 17. Buhat ngayon, sino man ay huwag bumagabag sa akin sapagkat dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus. Sa English, from henceforth let no man trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. The marks. Sabi ni Pablo, walang pwedeng bumagabag sa akin. Walang pwedeng mang-istorbo sa akin sapagkat dala ko sa katawan ko ang tatak ni Jesus Christ. I bear in my body the marks. So what are the marks that Paul is talking to?
It's talking about, ano yung mga marka ni Jesus Christ na nasa kanya raw katawan? Nakikita ba yan? Basahin po natin, dagdagan natin. 2 Corinthians chapter 1 verse 5, tapos 2 Corinthians chapter 4 verse 10. Amen. Dito po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 1, may talatang 5. Sapagkat kung paano sumasagana sa atin ang mga sakit ni Kristo, ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamagitan ni Kristo. At sa 4, Okay, chapter 4 verse 10. at dito po sa muli sa 4, talatang 10, lagi saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Sa English, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. So, kung ating nasundan yung mga talata, ibig sabihin ni Pablo yung tatak ni Kristo na sa kanyang katawan, ibig sabihin yung kahirapan ni Kristo na sa kanya. The marks of the Lord Jesus means the suffering of Jesus Christ also in the body of Paul. Palapakan natin, malapeno. Yan ang ibig sabihin ng tanda o tatak ni Kristo na sinasabi Pablo. Yung tatak ni Kristo nasa akin. Ganun din sa atin. Yung tatak ni Jesus Christ nasa atin. Bakit? Dumadaan din tayo ng mga sufferings. Amen? Pag sinunod natin ang utos ng ating malapinon, nabuhay tayo ayon sa buhay ng ating malapinon Jesus, we have the marks of Jesus Christ. Nasa atin yung tanda ng ating malapinon. Palapakan natin malapinon. Amen? So, yan po yung mga paliwanag patungkol sa tatak. So that we can understand what is the mark of the beast. Sa ating katawan, may marka tayo, pero hindi nakikita yung marka natin. When we are suffering for our Lord Jesus Christ because we follow His will, we have the mark of the Lord, our Lord Jesus Christ. Lagi natin sinasabi, who you worship is who you follow. Who you follow is who you worship. Kung sino ang sinusunod mo, yan ang pinaglilingkuran mo at yan ang sinasamba mo. At kung sino ang sinasamba mo, yan ang sinusunod mo. Kaya, maingat tayo, minamahal. Maingat tayo. Dapat maingat tayo. Huwag kang sunod ng sunod nang hindi mo naintindihan. Dahil baka sinusunod natin, hindi na ang ating mahalapinon. Because the system of the world is under the authority of Satan. Malinaw sa Biblia. Ang sistema ng mundo nasa ilalim ng kaparihan ng Satanas. So, do not follow the system of the world. Amen? Malinaw yan. Kaya nga sinasabi ng Biblia, huwag mo ibigin ang mundo na ito. Do not love the world, neither the things that are in the world. Huwag mo ibigin ang sanlibutan niya, mga bagay na nandito. Bakit ayaw ipaibig ng malapino ng sanlibutan? Kasi yung mga bagay dito is under the influence of Satan. Malinaw yan. Diba? Sabi ni Pablo, magkaroon lang kayo ng pagkain, damit, food and raiment. You have to be content with that. May pagkain ka lang daw at damit, makontento ka na. Hindi ako may sabi. Bakit? Ang sanlibutan na ito ay under the authority of Satan. Pero hindi masama kung pagpapalain ka ng Diyos. Marami pinagpala. Palapakan natin, malapayro. Amen? Huwag mo lang ibigin yung mga bagay dito. Ang ibigin mo ang ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! The book of Ephesians, o dito mo na, Revelation chapter 7 verse 3. Pakibasa. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo po 7,
ang talata po ay 3, minamahal, na sulat po ng ganito. Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan ang kanilang mga noo at mga alipin ng ating Diyos. Ayan. Pagdating ng the greatest tribulation, pagdating ng kahirapan, marami mga salot ang darating sa lupa. Sinasabi sa Biblia. Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng Diyos. So, ang tinutukoy na tatak dyan, mamaya malaman natin, may tatak ang mga Kristiyano, may tatak. Amen? Ngayon, mayroon ka ng tatak. Mayroon na tayong tatak. Then after the rapture, yung mga naiwan dito ng mga Kristiyano, mayroon pa mga ngaral dito. Pero karamihan ng mga maiwan dito ng Kristiyano o yung mga doon pa lang maniniwala sa gospel ay papatayin. They will become martyr. Hindi sila tatanggap ng tatak ng hayop, kaya papatayin sila. Yan po ang sequence sa Banal na Kasulatan. Ngayon, unti-unti. Ngayon, hindi pa papatayin ngayon. Hindi ka lang makakabili ngayon. Pero after the rapture, hindi ka na, pag wala kang tatak, papatayin. You will be beheaded. Palapakan natin, mga Panginoon. So, gaano kalapit ang rapture, minamahal, gaano kalapit? Because the prophecy of the reign of the Antichrist is being unveiled in our very eyes today. Binubuksan sa ating mga mata ang hula sa paghahari ng Antikristo. May anak ng Diyos, dapat wala nang mapalamig-lamig sa panahon ngayon. Naku po, pag palamig-lamig ka, maiwan ka. And it is very hard for you if you will be left behind, it is very hard for you to live in the earth. Dahil hahabulin ka at hahabulin. You cannot buy your food anymore. And that, the prophecy is being fulfilled today. Nangyayari na ngayon, inuunti-unti. So napakahirap pag naiwan ka dito. Sabi natin mga pastor, there's only 1% for you to go to heaven. Pag naiwan ka sa rapture, 1% na lang ang pagkakataon mo para makapunta ka sa langit. Ano yun? Papugot ka ng ulo. Napakasakit yan. Bakit papugutan ng ulo? Bakit paintulot ng Diyos na papugutan ka? Ibig sabihin naman nun, ang haba binigay ko pagkakataon sa iyo, bakit hindi ka naglingkod ng totoo? Kaya naiwan ka. So ngayon ka na! Not tomorrow, it's got to be today! Ngayon ka na! Magpakainit sa ating paglilingkod sa ating malapino. Wala ka nang iiwanan na kalooban ng Diyos. Lahat gagawin mo. Nagbibigay ba ang malapino ng mahirap na mga palatuntunan? Hindi naman. Di ba? Hindi siya magbibigay ng mga utos na alam niya na hindi mo kayang gawin. Ganon ang Diyos sa Biblia. Hindi siya magbibigay na hindi mo kaya. Pag hindi mo kinaya, sinadya mo yan. Amen? Iba kasi, sabi, ayaw ko magbigay. Kasi yung kakilala ko, bigay ng bigay, naghirap. Masyadong makitid. Sorry sa salitang makitid, Dalawa kasi yung, meron kasi salitang, yung committed, dalawa yung committed Pag committed na English, maganda yan. Committed ka, English, maganda. Pero pag tinagalog mo yung committed, ang sama ng kahulugan. Kaya mamili ka, saan ka? English na committed o Tagalog na committed? Doon tayo sa English na committed. Ibig sabihin, binigay mo lahat. Wala kang tinanggihan. Lahat, sinunod mo ang kalooban ng mga Panginoon. Pero pag Tagalog na committed, ayan, nakatingin lang tayo sa mga nangyayari. Hindi natin sinabuhay ang salita ng Diyos. Kasi iba kasi, nakatingin sa pagpapala, sa material lang. Akala nila pagpapala, it's all about money. Blessing is not all about money. Sa Biblia, pag sinabing blessing, it talks about more on the fruit of the Holy Spirit. Amen? Pag sinabing blessing sa Biblia,
patungkol sa bunga ng Espiritu Santo, maligaya, may panampalataya, magalak ka, mayroon kang kapayapaan, mayroon kang pag-ibig. Yan ang sinasabi ng Biblia na abunda na pagpapala. Marami kayong Kristiyano pag sinabing pagpapala, nakatingin lang sila sa pera. Pag sinabi sa Biblia, abundant blessing, it is more about the spiritual things. Mga bagay na spiritual na pinag-uusapan. Ang sabi ng Biblia, pag inuna mo ang aking kaharian, aking katwiran, lahat ng mga bagay na ito, idaragdag sa iyo. Di ba? Lahat ng mga bagay na ito, anong tinutukoy ng mga bagay na ito? Bahay, lupa, material, lahat. Ano sabi ng Biblia? The love of money is the root of all evil. Marami raw naghangad ng kayamanan, tinuhog ang kanilang buhay ng mga kalungkutan. Hindi masama kung may pagpapala ka, pero pag hinangad mo yan, higit sa kalooban ng Diyos, malaking problema yan. Unahin mo kalooban ng Diyos, yung kailangan mo, idadagdag sa'yo na mahal na Panginoon. Yan po ang logic sa banal na kasulatan. Do not love material things. Love God. Pag inuna mo ang Diyos, yung kailangan mo, idaragdag sa'yo. Yan ang gusto naman na Panginoon. Bago natin ituloy yan, dito pa sa Luke chapter 16 verse 11. Pakibasa. Mamaya, balikan natin Revelation chapter 7, verse 3. 16 verse 11, Lucas. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas Kapitulo 16, may talatang 11. Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang makapagtitiwala sa inyo sa mga tunay na kayamanan? Amen. Ito sa English, sinamahalo, sa New Living Translation. Ang ganda ng pagkasabi. And if you are untrustworthy about worldly wealth, who will entrust you with the true riches of heaven? Ayan, o. Kung hindi ka raw tapat sa mga kayamanan sa lupa, sino ang magtitiwala sa iyo ng tunay na kayamanan? Saan? Sa langit, ang ibig sabihin. Ang tunay na kayamanan, wala dito. Yung material, kayamanan yan, pero hindi tunay yan. Ang tunay, yung nasa heaven. Amen? Kasi praise the Lord. Ito sa King James Version, sabi yan, if therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon. Pag sinabing unrighteous mammon, tinutukoy dyan, pera. Ang sama ng tingin sa Biblia ng pera, unrighteous mammon. Likong kayamanan. Di ba? Huwag mo talaga ibigay ng pera. Sa Biblia, ang tingin naman na pinon, unrighteous, hindi matuwid na pera. Kasi maraming nagkakamal ng pera, pero galing sa marumi. Amen ba? Galing sa illegal, galing sa mga droga, galing sa pang-hold up. Di ba? Galing sa waiting. Galing sa panlalamang. Di ba? Ang kaya tawag sa Biblia, unrighteous. Pero kung ang pagpapala mo galing sa matuwid, pinagpala ka, malinis yan, banal yan. Kaya kayo na mga tapat, ang iyong pagpapala, malinis na malinis, banal, sa harapan ng ating malapit. Kaya nga yung sa chapel, sa gawain ng Panginoon, ang ginagamit na pera dito, banal. Amen? May mga pumupunta dito ng mga kaibigan natin, inaalok tayo ng malalaking halaga, magkano? No way. Ang patungkol sa papaunlad ng gawain ng Panginoon, galing sa banal, galing sa malinis na pagpapala. May nag-alok sa atin. Nakaraang gawain lang. May nag-alok sa atin. Ha? Nag-alok sa atin.
magkano bang kailangan ninyo? Sabi ko, hindi po kami naghanap ng pera. Hinanap namin dito, kaluluwa. Kung tayo mo kang pera ay, akin na, ilalok mo, akin na. Tanong ba naman, magkano? Sabi ko kaya, 20 million. Bibigay agad yun. Sabi ko, hindi po. We don't need money. We need souls. We need the gospel of Jesus Christ to be preached all over the world. Yan ang ating pinagpala tayo dahil nakita natin sa ating mga pastor paano maglingkod sa ating mga Pinoy. Hindi mga bagay dito ang hinahanap natin. Although kailangan natin ng material, bahalang Diyos, hindi tayo pababayaan. Gawin natin yung tama sa harapan ng ating malapit. If you're a Christian, do what is right. Amen? Our life in this world are full of decision. Punong-puno ka ng papasya. Dapat ang decision mo, ang buhay mo, nakaayon sa salita ng Diyos. Para sigurado ka sa pagbabalik ng ating malapit. Ano sabi ng binasa natin? Ang sabi sa New Living Translation, ito kasi sa King James, malalim yan. Pagdating sa New Living Translation, if you are unworthy about worldly wealth, hindi ka raw dapat tungkol sa mga kayamanan sa sanlibutan, ibig sabihin, hindi ka mapagkatiwalaan, who will entrust you with the true riches of heaven? Sino magtitiwala sa iyo ibigay ang tunay na kayamanan? Dito nga yung maruming kayamanan, hindi mo nga kaya. Di ba? Hindi ka nga mapagkatiwalaan sa mga bagay na pansamantala. Sino magtitiwala sa iyo sa bagay na pangwawalawagan? So that is the logic of the Word of God. Malalaman na Panginoon na mahalaga sa yung langit kasi hindi mo iniibig yung mga bagay dito. Diba? So praise the Lord! Kung mayroon ka, pagpapala, maganda yan! Siguraduhin mo lang na tapat ka sa lahat ng bagay at malinis ang ginagawa mo. Diba? So praise the Lord! Because heaven cannot be compared with all the things of the world combined. At lahat ng kayamanan sa mundo pagsama-samahin, hindi kaya yan itumbas sa gloria na naghihintay sa iyo. Kaya ibigin mo ang Diyos higit sa lahat. Huwag may pagpalit ang kayamanan mo sa langit sa mga bagay dito na pansamantala. Balikan natin. Revelation chapter 7 verse 10. Ano sabi dyan? Verse 3. Saying, hath not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. Ayan. Ito po ay mangyayari sa tribulation. Nandito na po tayo sa tribulation. But there would be another tribulation, which is called in the Bible, the greatest tribulation. Mayroong kahirapan at mayroong pagdarating na pinakamatinding kahirapan. Kailan mangyayari yan? After ng pagdagit ng mga banal. Nandito na ba tayo sa kahirapan? Nandito na. Pero wala pa tayo sa greatest tribulation. Mangyayari ang greatest tribulation, wala ng church. Palakpakan natin, malapay na. Amen? Nandito na tayo sa kahirapan. Kaya sikapin mo na maglingkod talaga ng totoo dahil pag naiwan ka rito, pinamahal, kawawa talaga. There's no other solution for you to go to heaven. When you're left behind in the rapture, the solution is to be beheaded, to be killed by the Antichrist. Pupugutan ka, habulin ka ng mga sundalo dito pag naiwan ka after the rapture para pugutan ng ulo. Pag hindi ka nagpatatak, kung gusto mo patatak, okay. Hindi ka pugutan, hindi ka pupugutan nga lang, magpapatatak ka. Pag natatakan ka, saan ka pupunta? Mamaya babasa natin. Lahat ng natatakan, lahat ng tumanggap ng system of the Antichrist, the system of the world, will be tormented in hell forever and ever. Mamaya, basahin natin yan. So, ang tinutukoy dyan, tatakan daw ang mga servants of our God in their foreheads. Tatatakan sa loob. Tayo po, mayroon na po tayong tatak. May selyo na po tayo.
Mamaya, babasahin natin, paano natin natanggap yung tatak? How we receive our seal or our mark. Paano natin natanggap yan? Basahin natin. The book of Ephesians chapter 1 verse 13, then Ephesians chapter 4 verse 30. Dito po sa aklat ng mga taga-Efeso, kabanatang 1, talata po ay 3. Ito po ay 5, ito po pagkakasabi. Na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkakupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan 13. 30. Madari, ano ba yan? Lagi yung mali yung ano mo. 1, 3, 13. 1, Efeso talatang 1, talata 13. 1, 13. 4:13, ganito pa pagkakasabi. Taga-Efeso 4:13. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at ang pagkakakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos sa paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Ako na lang. Mali na naman. Sa 13, ano sabi diyan? In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth. Ayan, oh. Sa 1 muna, 1:13. 4:14 ka. 4:14 yun eh. 1:13. Yan, sa monitor. Sabi ko sa inyo, lagyan ng speaker dyan yung mukha ng mga sa computer para hindi nagkakamali. Basilan dito, minamahal. Kailangan mabilis ang utak natin dito. Hindi pwede pamali-mali tayo. Dahil Word of God ang pinag-aaralan natin. Minamahal. Praise the Lord. Nasa inyo, nasa Kanya, kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Palakpakan natin, malapay no. Amen? Kindly, pakiayos yung monitor natin. Mali-mali. Ang lakas ng sound natin, dapat naririnig nyo yung mga nag-aayos na ng mga verses. After na tayo ay nakarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo, nung nakarinig tayo at tayo naniwala, anong sabi ng Biblia? Tayo'y tinatakan ng banal na Espiritu. Palakpakan natin, malapay no. Amen? So, nasagot ang tanong kanina, paano tayo tinatakan ng banal na Espiritu? Paano tayo nagkaroon ng Holy Spirit? Dahil sabi kanina sa Revelation 7, huwag mo munang ibaba ang mga salot hanggat hindi pa natatatakan yung mga alipin mo sa kanilang noo. Ang tinatawag na noo ay natawag na tatak, the seal or the mark of the Holy Spirit. Amen? Ang tinutukoy dyan, yung mga naiwan sa rapture, hindi nakasama sa rapture. Kasi may mga ngaral pa dito. Hindi natin isa-isahin yan, mahaba yan. Sa Friday tuloy natin. May mga ngaral dito after the rapture. Mga Hudyo lahat yan. Ang mga ngaral dito. Kasi ang mga Hudyo, hindi naniwala sa ating mahal na Pinoy na siyang Misaya. Kaya maiwan sila sa rapture. Doon pa lang sila maniniwala. Nang kanilang pininiwalaan, Antichrist pala, nadaya sila. Doon pa sila mamumulat. Amen? Doon pa sila ma-open ang kanilang mind na yung kanilang pininiwalaan, demonyo pala ito. Akala namin ito ang Misaya. Kasi ang Antikristo, magkukunwaring Misaya, magkukunwaring tagapagligtas. Ako ang solusyon sa problema sa mundo. Niwala naman sila. Yung pala, demonyo pala yun. Iba ng huli, mamumulat sila. Doon sila mangangaral ngayon. Napakadami nila. Kaya maraming maniniwala at matatatakan sa noo. Palakpakan natin, malapay noon. Amen? Pero, halos lahat sila ay pupugutan ng ulo. Halos lahat ng believer after the rapture ay pupunta sa langit pero wala lang ulo. Yung nga napalitin sa langit, buo pa rin ang katawan. May ulo pa rin. Pupugutan sila ito pag namatay. Pero palitin sa langit, buo pa rin. May ulo pa rin. Palakpakan natin, malapay no. Hallelujah! Kaya yun ang sinabi. In whom also after that you believe, you were sealed
with the Holy Spirit of promise. Pag naniwala ka sa gospel, kailan tayo nakatanggap ng tatak? Nung na tayo naniwala sa Ebanghelyo. Nagbabautismo tayo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng mga pastor, tinatakan na tayo ng banal na Espiritu natin malapit. Nakikita ba yung tatak ninyo? Nakikita ba? Oh, uuraw, nakikita? Hindi nakikita. Kayo talaga. Nakikita ba yung tatak ng Holy Spirit sa ano ninyo? Nakikita ba? Tingnan nyo ako, may nakikita ka ba yung tatak dito? Yung galit sa akin, ang tingin ng tatak ko dito, 666 eh. Yung galit. Lagi ako pinapagalitan niya, lagi nire-rebuke niya, hindi na ako tapat. Ang tingin sa tatak ko, 666. Ikaw lang, akala mo lang yun, pero ang tatak ko dito, God's number. Tatak ng Banal Espiritu. Hindi pwede baguhin yan, yung tatak natin. Pag tinatakan ka, yan na yan. Yan na ang silyo mo para pupunta ka sa piling ng ating malapin. Huwag mong alisin yung tatak mo. Amen? Naalis ba yung tatak? Naalis ba? Sa Friday, malalaman ninyo. Pag absent kayo sa Friday, matulog kayo, hindi nyo malalaman. Kaya sa Friday, huwag kayo mabsent. Ang tanong, naalis ba yung tatak? Malalaman sa Friday kung naalis. Ang delikado yan. Paano kung naalis? Hindi natin tatalakayin. At tatalakayin natin ngayon, paano tayo nakatanggap ng tatak? Nung naniwala sa Ebanghelyo, nag-obey sa gospel, sinunod ang gospel, tinatakan tayo ng tatak ng Espiritu Santo. Kaya, yung tatak ng hayop, makikita rin ba sa noo, sa kamay? Makikita ba? Hindi. Alanganin kayo sumagot. Di kayo sigurado. Hindi po makikita yung tatak. Hindi makikita. Kung paano ang Holy Spirit hindi nakikita ng tatak sa mga Kristiyano, yung tatak ng demonyo, hindi po yan nakikita. Malinaw yan. Pag sinabing mark of the beast on the forehead, on the right hand, pag sinabi sa ulo, has something to do with what you have believed. Kasi tayo tinatakan nung tayo nanampalataya sa gospel. Pag nanampalataya ka sa system ng Antichrist, sa kanilang sistema, may tatak ka din. Yung nga lang, ibang tatak, tatak ng hayop. Kaya lahat naniwala, lahat ang sumunod, hindi ka na makabili, hindi ka na makapagtrabaho, tanggal ka na sa office, tanggapin mo lang ito, okay ka na. Pag naniwala ka dyan, you have the mark of the Antichrist. Hindi ako may sabi. Kung basahin mo Biblia, kung ano pinanawalaan mo, yun ang mapupunta sa'yo. Kaya do not believe. Pinagpala kayo dahil alam niyo ang katotohanan, pinangaraw na pastor. Mga kapatiran natin, di ba ang ganda ng patutukan din natin kapatid? Pinipilit siya magpaganito, ganito. Pag hindi ka magkaganito, tanggal ka. Nanalangin siya. Ganun gagawin natin. Pag may problema ka, tumawag ka sa Diyos, siyang bahala sa'yo. Huwag kang sunod ng sunod. Susunod kayo, ipapahamak ka naman. Di ba? Kaya, kung hindi ka sigurado, pray to the Lord. Sabi ng Biblia, do not lean, trust in the Lord with your own understanding. Do not lean on your own understanding. Trust in the Lord with all your heart. And do not lean on your own understanding. In every way, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Sa bawat gagawin mo, humingi ka ng gabay para gagabayan ka. Amen? Iba mga Kristiyano, yung tanggal ka sa trabaho, ganun, turukan ka. Sige, turukan niya ako. Tako po, kakatakot ka. Huwag mong sayangin yung kalayaan mo sa pagpupuri sa Malapeno. Di bali mawala lahat, huwag lang mawala ang Holy Spirit sa buhay mo. Kaya sa Friday malalaman natin, mawawala ba yung tatak o hindi ng Holy Spirit. Pag umabsent kayo, hindi nyo malalaman yan. 4, dagdagan pa natin, Ephesians chapter 4, verse 30. Ano sabi dyan? Tagalog, pakibasa. 30, hindi 13. 30. Efeso Kapitulo 30, ha? Efeso Kapitulo po 4, ang talata po ay 30, minamahal.
At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Amen. Talapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! At huwag ninyong bigatin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan. Pati nagbabasa natin, nabubuyoy na rin eh. Parang gusto ko na mahawa dito rin. Practice tayo, practice ha? Practice. Pag nagpa-practice ka, parang karate ba? Pag may practice mo ng karate, gagaling ka sa karate. Ganun sa pagbabasa, ganun din. Araw-araw, basa ka ng basa. Para pagbasa mo, dire-diretso din. Palakpakan natin, malapay, no? Amen? Iba kasi, puro practice sa FB. Kaya ayun. Wala nangyayari sa atin. Practicein mo pagbabasa, Word of God. Ganun practice na. Sa Biblia nakasulat, exercise yourself to godliness. Sanayin mo sarili mo sa kabanalan. Lahat sanayin mo patungkol sa spiritual. Para pag ganap mo, maayos lahat para sa kalalatian ng ating malapit. Di ba? Pati yung pag-awit dito, pinapractice yan. Tingin mo yung mga member na umaatin sa practice. Pag kumakanta, ang layo ng bibig doon sa lyrics eh. Hindi kasi umatin eh. Yung iba lahat nakatikom siya, nakabuka. Mahalata yun pag umaawit yung choir, yung mga hindi umatin sa practice, sa bahay lang, practicein mo yung awit mo. Iba habang umawit, parang isda, ganun-ganun lang, hindi alam yung lyrics. Mangopya ka ng awit, kopyahin mo. Sabi ba, bahala naman ang Pinoy. Anong bahala na? Maintindihan ako ng Diyos. Hindi ka maintindihan. Kaya mo gawin yan, gawin mo. Hindi mo kaya, kaya ng Diyos. Yung kaya mo, gawin mo lahat. Nagpaka natin malapay noon. Di ba? Yun ang sabi ng pastor. Kaya mo mamuhay ng banal. Kaya magsuot ng banal. Kaya magsuot ng mahaba. Kaya magpahaba ng buhok. Gawin mo. Yung puso mo hindi kaya, ba kaya. Diyos ang gagawa niyan. Yung kaya mo, gawin mo. Hindi mo kaya, Diyos ang bahala. Di ba? Partnership yan. Partnership sa Biblia, sa Kristiyano. Yung kaya mong gawin, kaya mo magtapat, kaya mo dumalo, kaya magpahaba ng buhok sa mga babae, kaya mo magsuot ng banal. Di ba? Gawin mo. Pero hindi mo kaya, siyang gagawa. Malapakan natin, malapay noon. Hallelujah! O, 30, anong sabi dyan? And grieve not the Holy Spirit of God. Huwag daw natin pighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos. Nako, mukhang may hint na tayo. Yung tatak ba ng Holy Spirit tatanggal o hindi? Ayan na, oh. Huwag niyo pighatiin ang Espiritu Santo. Pag napighati ang Espiritu Santo, anong gagawin? Lumalayas. Umaalis ang banal na Espiritu pag napipighati. Pag umalis, saan napunta yung tatak? Malaman natin sa Friday. Malaman natin. Pag umalis ang Spirit, saan napunta yung tatak? Ibig sa iba, hindi, napunta yata sa likod ng aking, wala dito, sa likod. Akala mo lang yon. Diba? Baka napunta sa bunbunan. Hindi po. Kaya nga, malalaman natin. Huwag niyo pigatin ang Espiritu ng Diyos. Pigatin ang Espiritu ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa arawan ng pagkatubos. Anong arawan ng pagkatubos? Rapture. That is the final redemption that the Word of God is speaking about. The final redemption is the rapture of the church. Pagdakit ng mga banal, that is our final redemption. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? Our first redemption when our Lord Jesus Christ died at the cross of Calvary. Di ba? Nang siya namatay, we are redeemed. Tayo tinubos. Sa ngayon, we are under redemption. Our Lord Jesus is redeeming us today. Habang nililingkod ka, you are redeemed. Then, pag rapture, that is your final redemption. Wala na. Hindi ka na makakagawa ng mali.
Wala nang karamdaman, wala nang kamatayan, wala problema. Dahil nilagyan na ng katapusan. We are finally redeemed. Yung buong body, soul, spirit ay pinalitan na. Binago natin katawan. Pinalitan na ng katawang walang pagkasira. So that is our final redemption. Sabi dyan, huwag mong paghatiin ang banal na espiritu ng Diyos na kung saan tinatakang ka hanggang sa araw ng pagkatubos. Matagal natin tinubos. 2,000 taon na kalipas, tinubos tayo ng Malapino. But, the final redemption, tinutukoy dyan na sa araw ng pagkatubos, yung pagdagit ng mga banal. Kaya, alam nyo, napakalaga because mula ngayon o panahon, lilipas ng ilang panahon mula ngayon, everything will become mandatory. Hindi po magkakamali ang Word of God. Ilang panahon mula ngayon, lahat ng bagay ay pilitan. Pag hindi ka susunod, lugi ka. Lugi ka sa mundo, pero sa Diyos, tagumpay ka. Hallelujah! Amen! Darating araw, may natawag na Sunday Law. Sunday Law. Sunday. Nakaprograma yan ng Antichrist. Sunday Law. Hindi ka na pwede sumamba unless you are a part of that religion. Darating yan. Anytime now. Ilang panahon mula ngayon, ilang months mula ngayon. May tatawag na Sunday Law. Natawag dyan, one world religion. If you are not part of that religion, you cannot worship the Lord anymore. Huhulihin ka, kakasuhan ka. Pag sumamba ka, apart from that religion, ang tawag dyan, Sunday Law. It will be implemented mga ilang buwan mula ngayon. Kaya manalangin tayo ng gusto na ipag-pray natin mga pastor na kumari, wag muna maganap yan. Pwede yan. Only the man of God can do that. Mag-pray natin. Pero pag sinabi ng pastor, pagod na ako, kailangan bumalik na Malapinon. Sigurado yan, rapture na. Palakpakan natin Malapinon. Amen? Marino sa Biblia. Pag ang man of God, anong sinabi? Iyan ang mayayad. Pag sinabi ng man of God, hindi mo na matutuloy yan. Everything will be stopped. Tigil lahat yan. Maligaya pa yun. Marami pa tayong gagawin. Maghayo pa tayo. Magkrusada pa tayo. Pwede yan mangyari. Pero pag sinabi ng mga pastor, it's okay. Marami na tayong sakripisyo. Lahat na nangaral natin sa buong mundo. Kailangan maganap na lahat. Then the rapture will take place. And the Antichrist will reign. Kaya naman, kailangan magpakasiguro ka. Huwag kang magpalamig-lamig. Huwag kang palamig-lamig. We are in the very critical situation. Kailangan lagi kang mainit naglilingkod. Kaya alam dahilan bakit ang Kristiyano nalamig? Alam na dahilan? Sa Friday, malalaman nyo rin. Bakit ang Kristiyano nalamig? Malalaman nyo. What are the reasons why the Christians are becoming lukewarm in serving the Lord? May mga reasons yan. Kaya dapat alam mo yan. Revelation chapter 14 verse 9 up to 11, ito po yung consequences na tumanggap ng mark of the beast. Ang mark of the beast po, hindi po yan literal na itatatak sa noo sa kamay. No. It's a belief of the system. Yan po ay pagsunod at paniniwala sa sistema nila. Pag naniwala ka, you will be receiving the mark of the beast. Ha? Ganun yan. Kung paano ang Holy Spirit ay tinatak sa atin nung naniwala sa Ebanghelyo, ganun din, matatanggap ng tao ang marka ng hayop pag naniwala sila sa sinungaling at daya ng Antichrist. Pag naniwala ka, you will be part of the system of the Antichrist. Anong consequences pag natatakan ng tao? Revelation chapter 14, verse 9 up to 11.
Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 14, may talatang 9 hanggang 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan, ay tumatanggap at tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siyang pahirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napaglinglangan magpakailanman, at sila'y walang kapigatian araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tandaan ng kanilang pangalan. Malakpakan natin, malapino. Isa-isahin natin. Ayan, o. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop o sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanilang noo o sa kanilang kamay, at ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nakahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya ay pahirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. 11. At ang usok ng hirap nila ay napailan lang magpakailan-kailanman. At sila ay walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Wala ng kaligtasan. Yan ang ibig sabihin. Ang sino mang maniwala at tumanggap, wala na raw kapahingahan doon sa karagat-dagatang apoy. They will be tormented day and night forever and ever. Nakakatakot, minamahal. Nakakatakot. Kaya, wag talaga. Everything will become mandatory nowadays. Lahat gagawing mandatory. Anak ng Diyos. Alam mo na ang tama. Palakpakan natin, malapay, no? Amen? Nandito ka na sa katotohanan. You are in the true church of Jesus Christ. You have the true man of God, Ate Manapastor, na nag-ngaral sa atin. What we are preaching today are just a relay of what our beloved pastor has preached decades ago. Ano namang inuulit yung mga pangaral ng pastor para sa inyo. Nung araw, binata pa ako, pinapangaral ng mga pastor yan, huwag kang tatanggap ng tatak ng Antichrist. Sa noo o sa kanang kamay. Sa noo, pag sinabi sa noo, hindi literal. Kasi ang tatak ng Holy Spirit, hindi po literal sa atin. Ganun yung atak ng Antichrist. Hindi literal. Pag sinabing in your foreheads, has something to do with you, what you have believed. Kung anong pinaniwalaan mo, doon ka magkaroon tatak. Sa kanang kamay, dalawa yan. Either sa noo o sa kanang kamay. Sa kanang kamay, may kaugnayan sa ginagawa mo. Kung ang ginagawa mo ayon sa sistema nila, susunod ka, kawawa ka. Salamat sa malapay noon. Nandito ka na sa totoo. Purihin na malapay noon. Praise the Lord! Kaya, mga pagsubok natin, baliwala yan, na mahal. Yung mga pagsubok natin sa mundo, baliwala yan. Masakit ang mga trials na nangyayari, pero kaya nangyayari sa atin kasi gusto niyang palitawin ang ating dalisay na pananampalataya. Amen? Araw-araw may pagsubok ang Kristiyano. Hindi pwede wala. Pero lahat yan, sabi ng Biblia, pinahintulot ang mga pinyan para lalo kang mapalapit sa Kanya. Amen? Yung pagsubok natin, instrumento ng Diyos yan para maging malinis ka, maging tapat ka, at maging karapat-dapat ka sa Kanyang pagbabalik. Kaya huwag tayong matitisod po may mga pagsubok. Lalo tayong magsumamo, lalo tayong magpakainit. Amen? Lalo tayong lumapit sa malapit noon.
na siyang may control na lahat ng bagay sa mundo na ito. Diba? So praise the Lord! Sino ang magpapatuloy hanggang sa wakas? Sila ang maliligtas. Ibig sabihin ng Biblia, sino magpapatuloy na susunod kahit nahirapan? Kahit nahirapan ka, huwag mong tingnan ang kahirapan mo. Sino San Pablo? Pinapatay sila, mga apostolong araw, mga disciples, hinuhuli nila latigo. Pinapakain sa mga leon, ang mga believers ng araw. Pero tayo, simple lang ang pagsubok natin. Bago mag-rapture, simple na lang. Ganito lang. May nakakasakit, may nakakatisod, mayroon mga hindi gusto nangyari sa buhay natin. Simple lang. Pero after the rapture, ibabalik uli yung papatay na yung mga totoong anak ng Diyos. Kasi tatayo talaga sila sa katotohanan. Hindi sila luluhod sa kanino man. Diyos lang ang kanilang susundin. Wala nang iba. Kaya pupugutan sila ng ulo, mahal. Pero that would happen after the rapture of the church. At tayo ng mga pinagpala ngayon, sa unang dahil mga pastor, ang ating hinihintay, ang pagdagit ng mga banal. Anytime. Ilang panahon na lamang matutupad na po yung mga hula na maghahari ang Antichrist. Unti-unti, gigipitin ng mga Kristiyano. Unti-unti. Hanggang sa after the rapture, pag hindi ka sumunod, pupugutan ka na. Ngayon, babawalan ka lang. Bawal ka na kumain sa ganito, bawal ka na sa ganito, hindi ka na makapunta sa ganito. Unti-unti yan. Ano ibig sabihin? Malinaw na the rapture will take place anytime now. Di ba? Kaya makalungkutan natin, kalimutan natin. Baliwala yan. Pagsubok. Lahat tayo maraming pagsubok. Pero lahat yan ay pinintulot para tayo laging magsumamo sa malapit. Kasi pag nagsusumamo ka, laging malapit sa iyo ang presensya ng ating malapit. Di ba? Pag wala kang pagsubok, puro hayayang buhay mo, hindi ka iyak sa malapinon. Hindi ka luluhod. Hindi ka tatangis. Hindi ka mag-ayuno. Hindi ka magugulang oras. Pero pag may pagsubok, lagi ka nagugulang mahabang oras. Kaya, laging malapit sa'yo malapinon. Kaya habang tayo mawit, puri na malapinon. Hallelujah. Hindi po nagagalit ang Diyos sa atin. Mahal na mahal niya tayo, kaya nga tayo pinapalalahanan. Kasi ayaw niya na masayang ang iyong mga pinaghirapan. Ang iyong mahabang pagsubok na dinaanan, ayaw na masayang yan. Kaya, magpapaalala sa atin. Minsan mabigat na mga salita, mga pagsubok ang nadaanan natin. Dahil mahal tayo. Ayaw na malapino na tayo hindi makasama sa rapture. Kaya habang tayo mawit,